ang pagiging player ni Jinwoo ay magsisimula na. Kung kaya naghihinala ang mga inspector na nakatanggap siya ng double awakening. At masasaksihan din natin ang simula ng pagsasanay ni Jinwoo bilang isang player. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. At i-like and comment ang ating bagong manhwa reviews, ang pinakasikat na anime sa taong 2024. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Pagkatapos tanggapin ni Jinwoo ang pagiging player ng isang misteryosong game, bigla siyang nagising at napakamot sa kanyang dibdib. Sinabi niya na nanaginip lang pala siya, subalit napansin niyang nasa hospital pala siya. Pagkatapos mayroong pumasok na dalawang Korean Guild Inspector at sinabing, "Buti gising ka na." Tinanong niya kung ano ang nangyari kay Miss Juhe at Mr. Song. Sinabi ng mga inspector na okay lang daw ang dalawa. Subalit si Mr. Song ay hindi na muling makakatrabaho dahil sa pagkaputol ng kanyang braso. Habang si Miss Juhe naman ay patuloy pa rin itong nagpapagaling dahil sa matinding trauma, kung kaya napaka-imposible sa kanila na makabalik bilang isang hunters. Gusto sanang sabihin ng inspector kung ano ang nangyari kay Mr. Kim. Subalit pinigilan ito ni Jinwoo dahil naaalala niyang napakamakasarili nito noong nandoon pa sila sa dungeon. Sinabi ng inspector na 6 lamang silang nakaligtas. Alam ng lahat bilang isang hunter na nasa panganib ang kanilang buhay kapag nasa raid. Subalit napakabihira lamang na magkaroon ng ganong klaseng massacre. At noong gumawa ng search ang mga inspector, lahat na nandoon ay wala na. Ang naiwan na lamang ay si Jinwoo na nakahiga sa altar, kaya hindi makapaniwala si Jinwoo sa sinabi ng inspector. Wika pa ng inspector na naniniwala silang si Jinwoo ay nakatanggap ng double awakening. Ibig sabihin, ang statistic ng isang hunter ay naging specified kapag nakatanggap ng awakening o power. Subalit, mayroong mga hunter na nagkakaroon ng double awakening. Minsan, ang isang C rank ay lalagpas papuntang A rank, o di kaya ang isang B rank ay dederecho papuntang S rank. Ipinakita ng mga inspector ang magic detector upang makita ang level ng kapangyarihan ni Jinwoo. Ang kailangan lang niyang gawin ay ilagay ang kanyang kamay sa mana crystal. Inisip ng mga inspector na napaka-imposibleng hindi mapaghinalaan si Jinwoo na nakatanggap ng double awakening dahil siya lamang ang nag-iisang nakasurvive sa loob na mayroong death level monster base sa inilarawan ng mga survivors. At ang kaya lamang makasurvive sa mga ganitong sitwasyon ay ang mga E-rank hunter o S-rank hunters. Subalit nang nakita nila ang level ng power ni Jinwoo ay nasa 10 lamang. Kaya napasabi ang inspector sa kanyang sarili, siguro ang basura ay basura talaga dahil kahit ang mababang E-rank hunter ay makakuha ng 70. Tinanong ni Jinwoo ang inspector kung ano ang resulta. Sagot naman ng inspector na kailangan na nilang umalis. Kaya nagtaka si Jinwoo, anong problema ng mga yun? Sinabi ni Jinwoo na hindi ba nila nakikita ang nasa harap niya na isang floating screen na nagsasabing mayroon siyang unread message. Napansin din niyang bumalik na ang kanyang paa at ang tusok sa kanyang dibdib ay nawala na rin. Sinubukan ni Jinwoo na itouch ang screen subalit biglang dumating ang kanyang kapatid na babae na makikitang sobra itong nag-aalala sa kanya at tinanong siya kung hindi na ba masakit ang kanyang ulo. Hindi makapaniwala si Jinwoo na muntik na niyang iwanan ng kanyang kapatid dahil sa kanyang trabaho bilang isang hunter. Tinanong niya ang kanyang kapatid na si Jin-ah kung nakikita ba niya ang floating screen na nasa harap niya. Biglang nawerduhan ng kanyang kapatid sa mga sinabi ni Jinwoo at wika pa ni Jinwoo na paano daw babasahin ng isang unread mail ng isang game. Kaya sinagot na lamang ni Jin-ah na kailangan lang niyang buksan ang mailbox. Kung kaya napawika itong si Jinwoo, open the mailbox. Biglang nag-roll ang floating screen at nabuksan ng mailbox na sinabing mayroon siyang daily quest para lumakas. Alam mo bang pwede kang manalo dito sa 1xBet, ang pinakasikat na betting company sa buong mundo? Kung mahilig kang manood ng NBA, PBA at maglaro ng games, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register. Gamit ang ating promo code, just type MAC para makatanggap ng 6,000 pesos of your first deposit. Pwede kang mag-cash in cash out gamit ang GCash, Pimaya at iba pa. Sinabi ng kanyang kapatid na kailangan na niyang umalis upang mag-aral. And I guess itong kasama niyang babae ay isa ring hunter.
Habang si Jinwoo ay sobra nang naging busy dahil sa game system na tutulungan siya para lumakas at kapag hindi siya susunod ay mabibigyan siya ng penalty. Biglang naaalala ni Jinwoo na mayroon siyang nakitang ganito nung naiwan siya sa altar. Pagkatapos nakita na ni Jinwoo ang kanyang daily quest at kailangan niyang mag 100 push-up, 100 curl-ups, 100 squats at 10 kilometers na takbo. At kapag hindi niya ito magagawa ay mabibigyan siya ng punishment. At dito'y napasabi itong si Jinwoo na nagbibiro ka ba? Kaka-hospital ko pa lang at gagawin ko yan. Check ko na lang mamaya pagkatapos kong matulog. Pagkatapos habang natutulog si Jinwoo ay napansin niyang biglang lumindol at nagulat siya dahil napunta siya sa disyerto. Nakita niya na mayroong Poison Fang Giant Centipede sa kanyang likod habang sinasabi ng floating screen na mayroon siyang penalty survive. Ang goal niya ay kailangan niyang makasurvive sa malaking monster ng 4 na oras. Kung kaya napasabi itong si Jinwoo, nagbibiro ka lang naman, diba? Tumakbo si Jinwoo ng 4 na oras para hindi lang makain ng Giant Centipede hanggang sa nakumpleto ang kanyang punishment at bigla siyang nahulog pabalik sa hospital na may kasamang buhangin. Sa sobrang pagod ay humihingal na nga itong si Jinwoo at nabigyan siya ng reward dahil na-complete niya ang kanyang penalty quest at pagkatapos nawalan siya ng malay sa sobrang pagod. Pagkatapos pumasok ang nurse sa kwarto ni Jinwoo at laking gulat niya na napakaraming buhangin sa sahig. Lumipas ang ilang araw, pinag-uusapan ng mga nurse si Jinwoo dahil araw-araw itong tumatakbo mula noong nagising ito. Sinabi daw ng doktor na ang hunter daw na si Jinwoo ay mabilis gumaling ang kanyang katawan kaysa sa isang normal na tao. So okay lang daw sa kanya ang mild exercise. Subalit nakita nila na ilang oras na itong tumatakbo. 4 na araw mula noong nagising si Jinwoo ay mayroon siyang napapansin na ang nakita niya palagi sa harap ay hindi pala isang ilusyon. Siya lang talaga ang nakakakita nito. Natapos ni Jinwoo ang kanyang daily quest at mayroon siyang reward na pagpipilian, status recovery, stats points at random box. Pinili ni Jinwoo ang status recovery at laking gulat niya dahil sumanib sa kanya ang healing magic at nawala ang kanyang fatigue exercise. Minsan, pinipili din ni Jinwoo ang random box o di kaya stats points pagkatapos siyang matapos ang daily quest. At dito'y nakita niya ang lahat, ang kanyang level stats, inventory, skills na parang nasa mundo talaga siya ng isang game. Kung kaya natuwa na lamang si Jinwoo dahil parang kinokontrol siya ng kakaibang pinomena. Pagkatapos nagpaalam si Jinwoo sa kanyang nurse na lumabas muna ngayong araw dahil mayroon siyang family business na aasikasuhin. Subalit ang pupuntahan talaga niya ay isang instant dungeon. May susi si Jinwoo na kanyang nakuha sa daily quest. Isang susi na nakakapagbukas ng isang instant dungeon at mabubuksan lang ito sa third entrance ng Hapjeong Station. Napaisip si Jinwoo na ang dahilan kung bakit nabigyan siya ng susi ay baka makakatanggap siya ng double awakening. At wika pa niya, ang pinakamahinang tao sa mundo ay makakatanggap ng double awakening. Siguro pagtatawanan siya kapag may makakarinig nito. Sinabi ni Jinwoo na confident na siya na mabilis siyang tumakbo at kapag malalagay siya sa bingit ng kamatayan ay tatakbo na lamang siya tulad nung nagkaroon siya ng punishment. Binuksan ni Jinwoo ang dungeon at kaagad itong pumasok subalit napansin niya na bigla itong nagsara at hindi na siya makalabas. Napansin din niyang parang siya ay nasa ibang dimensyon dahil hindi siya nakikita ng mga tao at naglabas-pasok lamang ito sa gate ng dungeon na binuksan niya. Kaya napakamot ulo na lamang si Jinwoo dahil maganda na sana yung plano niya na tumakbo na lang kapag nasa mahirap na sitwasyon. Subalit ngayon hindi siya makalabas ng gate. Sinabi ng game na hindi siya makakalabas ng dungeon kapag hindi niya natalo ang dungeon boss o hindi siya gagamit ng return crystal. Maybe yung return crystal ay isang item na nasa kanyang inventory. Nababahala si Jinwoo dahil sobra nga siyang nahihirapan sa isang E-rank dungeon na may mga kasama at ngayon papasok siya sa isang instant dungeon na mag-isa lang at tatalonin ng boss na walang kasama. Habang naglalakad itong si Jinwoo ay unti-unti siyang kinakabahan at nawawala ang kanyang confidence. Nararamdaman ni Jinwoo na mayroong malakas na amoy sa lugar na pinasukan niya kung kaya naghinala siya na may malakas na beast monster na paparating.
Pagkatapos biglang sumunggab ang napakalaking wolf sa kanyang harap at kaagad siyang umiwas para hindi makagat. At isa pala itong Steel Fang Raikan. Sinabi ni Jinwoo sa kanyang sarili na hindi nga niya kayang talunin ng isang goblin, paano pa kaya itong kaharap niya? At napansin din niya na hindi na nanginginig ang kanyang mga legs. Pagkatapos umatake na naman ang wolf sa kanya, subalit madali lang itong naiwasan ni Jinwoo at napasabing wala siyang healer ngayon, kaya hindi siya pwedeng muling ma-injured. Habang nag-iisip si Jinwoo ay muntik nang nakagat ang kanyang ulo kung kaya nag-backtumbling ang ating bida pagkatapos nag-backstand. Bigla siyang nagulat kung bakit sobrang gaan ng kanyang katawan. Pagkatapos, habang patake na naman ng wolf, ay naghanda nga ito ng napakalakas na suntok at napasabi itong halos hindi ko na nga nabawi ang buhay ko. Sa tingin mo matatakot ako sa'yo? At dito nga ay nasuntok ni Jinwoo ng sobrang lakas ang wolf at tumilapon ito sa screen ng train station. Kung kaya nagulat si Jinwoo sa kanyang lakas dahil nag-improve na pala ang kanyang strength statistic. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods at abangan ninyo ang ating part 2 ng episode 3. Ginawa ko ito dahil masyadong mahaba ang 5 chapter sa isang episode. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!